Pinasimot ko na ho sa kuya yung mga natirang kalabasa. Kaya iyan, nagsisipag na naman maghanap diyan sa malawak na kalabasahan. Gulat ko ay sa pagkakadami pa rin ho na nakuha. Usapan namin diyan yung makukuha niya ay kanya na. Kaya nung nagkabayaran na ay abot langit ang ngiti. Dahil nga jumakpat tayo sa kalabasa mga katrops. Kaya sabi ko sa kuya ay pitasin na yung mga natitira or yung naiwan na mga kalabasa. At yung mga mapipitasan niya diyan na naiwan ay kanya na. Siya na bahala magbenta diyan. At yung kikitain nga diyan sa masisimot niya ay ibibigay na natin sa kanya. Basta gandahan na lang niya yung paghahanap diyan kung makakarami siya. Sana makarami para paldo. Sabi ko nga ay baka maka 5,000 pa siya diyan hanggang 7,000 kung mahanap niya lahat ng mga naiwan. Kasi pinitas ho namin yan noong isang araw tapos kahapon ho namin pinagtitimbang lahat tapos kinabukasan ay pinapitas na ho namin yung mga naiiwan. Sayang kasi mga katrops habol natin. Kaya si kuya ay talagang hanap ng hanap diyan. Bali tinulungan na din namin dahil malawak yan mga katrops. Kung hahanapin yan lahat ay nako ay baka kinabukasan pa siya matapos. Pag-harvest talaga mga katrops, pag gayan ho talagang hanap ay hawi-hawi lang ng patas naghahanap ka diyan. Hindi talaga may iwasan na meron ka malilisanan. Hindi talaga perfect diyan mga katrops. Kahit gaano ka ho kagaling na mamimitas ay talaga may malilisan at may iwan ka diyan. Parang sa ibang mga gulay ay talagang hindi may iwasan na may iwan ka. Pag pitas mo sa susunod ay meron ng mga gulang. Hindi naman sa kalabasa, gayon din mga katrops. Pero kagandahan sa kalabasa, maiwan mo man yan ngayon, kinabukasan ay hindi kanyang iiwan, ay good na good pa rin. Kaya yan ho si kuya ay todo hanap. Kaya gayaan ang ginagawa namin mga katrops. Talagang sinasaidan namin yung bunga. Gawa ng susuringitan namin yan. Ang suringit kasi sa amin mga katrops, yun ho yung pangalawang bunga na ng kalabasa. Para mas maglakihan pa yung mga buko ay haharbisin natin yung mga natira, sasaidin natin yung mga naiiwan na kalabasa. Gagawin diyan mga katrops, pagka-harvest ngayon ng kuya, bukas ho ay papatubigan ko yan. Pagkatapos magpatubig ay amin ho iyang aabonohan. Pag naabonohan mga katrops, saka ho namin yan imamanual pollinate mga katrops. Dire-diretso ulit para magtuloy yan ng mga bunga. Kali yung inabono ko lang diyan mga katrops ay 4600 saka ho 14. Pinaghalo ko na lang yun pa nga natira ko nakaraan mga katrops. Kaya hindi na rin ako bumili, bali bibiling ko na lang diyan diesel gawa ng papatubigan. Tapos araw-arawin na lang ulit nating manual pollinate. Sana magtuloy pa rin yung bunga para sa mga susunod na buwan sa June ay meron pa rin tayong haharbisin. O kaya katapusan ng may malay mo, meron ulit mga katrops. Aba nagulat pa nga ako sa napitas ni kuya sa pagkakadami pa rin. O kaya kahit gabi talagang inantay niya yung pagbibigyan. Ang tansya pa nga namin diyan mga katrops. Sabi ko mukhang makaka 900 kilo pa yan. Ako pumaldo pa nga si kuya. Nagtimbang pa sila sa kabila mga katrops kaya ginabi na sila diyan sa pagtitimbang. Kaya ang gagawin nila muna habang wala pa yung jeep, kanila hong titimbangin na tapos pag nandiyan na yung jeep ay kakarga na lang mamaya para makauwi na din ng kuya na nakangiti. Ay sigurado naman ay abot ang ngiti niyan. Pero maya pa yun pagkahawak na niya ang pera mga katrops. Nagulat pa talaga ako sa harvest niya ay umabot pa ng 852 kilo. Kaya talaga mapapangiti ka ng abot tenga diyan. Dahil nakapagsalita tayo diyan ng kanya na yung makakuha niya diyan. Abay syempre, ibibigay na din talaga natin diyan. Ang mahalaga ay nasa idho yung bunga at hindi ho masasayang. Abay naka 17,000 din ang kuya Diyan nga ho mga katrops at nagbabayaran na sila diyan. Kaya kalain mo naidlaang ng kalabasa ay naka 17,000 pa. Pagod lang ang puhunan kakahanap. Ayan ay mamaya-maya lang ay pera na. May panigurado ay aalis siyang bukas ay mamimili na ang gamit ng kanyang anak at magpapasokan na.